Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides. Another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi, or totally hindi kayo makaresonate, or makaresonate kayo ng buo. Okay, tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love reading? Anong connections, lessons in life, and guidance ang nais ninyong pabatid sa amin? Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Sobrang dami niyan. Nine of Wands, Six of Swords, the Chariot, Five of Cups, Judgment, World, Ace of Cups, Eight of Cups, Five of Coins, the Hierophant, and Four of Swords. Apa tayo? Bottom of the deck, Knight of Swords. Meron ditong Five of Coins, Five of Cups, Eight of Cups. Five of Coins, Five of Cups, Eight of Cups. So, malakas dito ang energy na iniwan kayo, pinagpalit kayo ng person ninyo, sumama sa iba, o yung person ninyo bigla na lang nawala. Kung LDR yan, ghosting. Kung di naman, bigla na lang lumayo. Kaya sobrang punong-puno ng kalungkutan ng puso mo. At pakiramdam mo, napakalaki ng kawalan mo. Na parang nang nawala siya sa buhay mo, sobrang bumagsak ang mundo mo, nalugmok ka na lang, you feel depressed kasi pwedeng yung taong yun, maaring kasal kayo, 'di ba? Nagloko, nang iwan. Ang hirap, 'di ba? Parang sobrang na. Kung hindi naman kayo kasal, ito yung taong pinagkatiwalaan mo, ito yung taong minahal mo. Pero sa bandang huli, wala. Niloko ka lang, iniwan ka. Punong-puno ng pighati ang puso mo. Parang ayaw mo nang umusad sa buhay mo nang nawala siya. Pero mabuti na lang merong mga taong tumutulong sa'yo. May mga taong nagbibigay ng payo sa'yo, may mga taong nagmamalasakit sa'yo, nagbibigay ng gabay, nagpapalakas ng loob mo, na kailangan mong harapin yun at hindi ka kailangan magpatali dun sa isipan mo na wala ka ng patutunguhan pa. Na sinasabi ng taong to na gumagabay sa'yo na hindi dapat gawing mong mundo yung taong yon. May sarili kang buhay, kailangan mong kumilos, kailangan mong magpatuloy sa buhay mo. At kung may mga maasa sa'yo, katulad kung meron kang anak, meron kang pamilya, at nandiyan ang mga kaibigan mo na nagmamalasakit sa'yo.
Kaya kailangan mong bumangon. Dito, medyo nagkaroon ka na medyo nahimasmasan ka. You're emotionally burned out pero medyo nakakapag-isip-isip ka. Parang, oo nga naman, bakit ako magpapaka-depress sa taong yun? Kung lumayo siya, iniwan niya ako, hindi siyang bubuo ng buhay ko. I, myself, complete me. Parang ganun, di ba? So, natauhan ka ngayon, dito na yung judgment. Bakit nga naman magpapakalugmok ka sa isang taong hindi naman karapat-dapat ng pagmamahal mo? Diba? You don't deserve that kind of person. Why are you wasting your energy, your time, your emotions dun sa mga ganong klaseng tao? Kaya naman dito, you are moving forward with your life. Bumabangon ka, umuusad ka, nakapag-desisyon ka na hindi mo hahayaan na totally ma-depress ka. Kasi ikaw ang talo eh. Kaya ngayon, tanggap mo at you are moving forward with your life. Marami kang pagdadaanan dito. At matututo ka kung paano protektahan ang sarili mo. To guard yourself. Matututo ka ngayon na hindi basta-basta magtiwala. Kundi, di ba, maulit lang yung nakaraan. May taong tutulong sa'yo. Yung taong yan, kung ano yung mga thoughts niya, sasabihin niya, tutulungan ka niya. Mapapagtagumpayan mo yan, the Chariot. Ibig sabihin nito, yung mga struggles mo, yung mga challenges mo sa buhay mo, mapapagtagumpayan mo yan. Kasi lumalaban ka. At yung the Chariot dito, this is a fast-moving energy, conquering your fear, your weaknesses. Magkakaroon dito ng fulfillment. Yung the world dito, maaring matagpuan mo ang iyong destiny sa ibang bansa o taga-ibang bansa, or yung fulfillment na hangad ng puso mo. Dahil merong isang tao magbibigay ng panibagong pag-asa na muli kang lumigaya. This time, this is true. This is real. This is lasting. This is harmonious. This is joyful. This is the kind of love that you would like to have in your life. Yung Ace of Cups dito, panibagong pagkakataon na muli kang ibigin at umibig muli. Ito'y mararamdaman mo yung talagang tunay na minamahal ka. Kaya ang pinaka-lessons dito, huwag kang magpakalugmok dun sa taong nang iwan sa'yo. Don't waste your energy dealing with that person. Move forward. Paglabanan mo yan. Conquer your fear of losing that person. Accept and move forward with your life. Makinig ka sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Tutulungan ka nila. Harapin mo yon. Move forward. This time, you know how to protect yourself. Bumangon ka muli. And magkakaroon ng fulfillment of your dreams. Magkakaroon ng panibagong sigla yung puso mo. At dahil doon, muli kang sasaya. Yung aura mo, di ba, mararamdaman yung energy mo na maaliwalas, blooming. At yun, it will lead you into a new love. The love that you deserve. The love that your heart desire. When I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I desire. So, one way for you na makabangon dyan sa pagkalugmok mo,
ay gumising ka bawat araw na merong pagpapasalamat sa mga blessings mo. Be grateful, because when you are being grateful, you can feel good things around you. You are feeling blessed and you will achieve more blessings in life. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.